Good morning po mga ka-farm. So welcome po dito sa atin pong area kung saan ay ginagamitan po natin ng product ng Corteva AgriScience. So ito po yung area ng atin pong isang boss kung saan ay ito po ay failure area. So kung sa tao po ito po ay nagbuntis pero naagasan dahil nasira po ang kanya pong bulaklak. So dapat po ito ay magpa-flushing na, pero nag-advise po tayo sa ating boss na may chance pa po itong mamulaklak. So sa ngayon ito po ay 24 days, tayo po ay nasa pabaon process. At syempre under Ka-Farm TV ginamitan po natin ito ng Corteva AgriScience product, yung kanila pong Pexalon na insecticide at syempre yung fungicide po na Akanto. Ayan. So ito po yung mga bulaklak natin sa kasalukuyan mga ka-farm mo. Ayan po yan. Ayan. So ito po ay dating nasira ang bulaklak na iniwanan na po nung dati pong nag-i-spray, na tayo po ay hiningi ang advice ng ating pong boss. At yun nga po, nagdesisyon po ako na bigyan ulit ng isa pang chance yun pong mga puno. So sabi ko, kahit po siya ay nasira ang bulaklak, may chance pa rin po siyang mamulaklak ulit. Kasi kumbaga namulaklak siya pero hindi naman po nagtuloy. So ibig sabihin yung nutrients ng puno ay kaya pa rin pong magbigay ng malusog na butil. So kung mapapansin nyo po, meron siyang bulaklak at meron din pong dahon. At yan po ang atin pong sprayman. Sa kasalukuyan po ay yun nga, ayaw pong mag face mask kasi siya po ay nasusuffocate daw. So ayun, disclaimer po, wag nyo na po sanang pansinin dahil yun po ay kanya pong choice. So nirerespeto ko po yan dahil hindi daw po siya makahinga ng maayos kapag siya po ay may face mask. So ayan po. Yan po yung mist application natin ng atin pong pabaon process with Corteva product. At nandito po si Boss Nomer. Ayan. At yun nga po, ito po ay binibidyo ko para makita nyo po yung resulta after po ng 5 to 7 days. So ngayon po ay day 24, update ko po kayo ng day 30 para magkaroon po kayo ng comparison. So gumamit po tayo ng 80 ml ng Pexalon at 80 ml po ng Akanto na fungicide. Actually ito po ay ginawa ko na sa Mindoro kung saan ang nagme-maintain po yung akin pong mga adopted na bata na akin pong pinapangalagaan. At syempre mini-mentor ko po na matuto ng maayos pagdating po sa mango production. So ito po naman yung application ng Ka-Farm TV kung saan yan po yung tinatawag natin na mist spraying. So sa iba po, ito po ay hindi katanggap-tanggap kasi hindi daw po ito effective. So disclaimer sa lahat po ng may-ari ng mango protocol, under Ka-Farm TV po ang pabaon at partial hugas po natin ay lagi po tayong naka-mist spraying. So observe po natin ito. So hindi ko po masasabi na 100% ang magiging resulta nito dahil katulad nga po nung sinabi ko, ito po ay failure area. Ito po ay kapapanganak pa lamang, pero binigyan po natin ulit ng chance kung kaya pa po ng puno na mag-bear siya ng bulaklak na magiging bunga. So ngayon po ay 24 days at makikita nyo po ang resulta nito after po ng 5 to 7 days. So ayan, yan po si Bayaw, kung tawagin namin ay si Bayaw. Dati pong taga-akyat lang ng mangga na ngayon po ay skilled sprayman na ng Ka-Farm TV. So na-adapt niya na po yung mist spraying kasi during the flower induction pa lang po nakita na nila yung kaibahan po ng mist spraying at saka ng jet spraying. Ngayon, yun pong mga bulaklak na yan, akala nyo po yan ay yung natatanaw po na ninyo na yan, akala nyo po yan ay dahon. Yan po ay may dahon pero may bulaklak po sa ilalim. Mamaya po ipapakita ko sa inyo mga ka-farm. So yan, ganyan po ang mist spraying. Shoutout po pala sa Corteva AgriScience family, kay Boss Bidson at kay Sir Nomer. Ayun, andito po siya nakamonitor sa ating area. Yan. Ito po ay totoong kwento. Mahirap po kasi kapag drawing. So yun pong magiging resulta nito ang magiging basihan po natin. So kami po ay merong 1 drum na ginawa ditong demo. Kung saan po ito aabot ay yun po yung i-document ko sa inyo. Kasi nga po ito po ay isang exclusive client ko kung saan meron po kaming mga ginagamit dito ng mga chemicals. So dahil naman po ang Corteva ay kasama natin sa ating pong advokasya, at syempre
gusto rin nilang pong patunayan kung gaano po kahusay ang kanila pong mga produkto. At yun nga, tulad po ng sinabi ko sa inyo, meron po akong mga gandang experience sa paggamit po ng kanila pong produkto. So mula pa po kay Boss Patricio Crizal nung siya ay nasa Corteva Agri-Science pa. Sir, shoutout sa iyo, bagamat ikaw ay nasa ibang chemical company. Nananatili po ng Ka-Farm TV ay nandito pa rin. Yun pong ininvest mo na tiwala sa akin, matapos na kunin mo akong mentor sa Mingo Production. Bagamat hindi po nagtagal yung ating pagsasama, hindi ko po malilimutan yung time na kayo po ay nagtiwala sa akin pong kakayanan. At ito nga po yung mga bulaklak. Ayan. So ito po yung mga bulaklak natin na pinababaunan. So ito po ay nag-conduct tayo ng first shot sa 15 dapi. So hindi po tayo nag-second shot na ngayon po ay pre-bloom stage. So yung iba, takot silang magpabaon ng ganito pong stage kasi daw baka daw po masira. So wag po kayo matatakot magpabaon ng ganitong stage. Kasi yung ganitong stage po, malalaman na natin kung alin po yung tutuloy at hindi ng mga bulaklak na magiging butil. Hindi po lahat ng bulaklak ay nagtutuloy, tandaan nyo po yan. May sarili pong tining process ang puno kung saan siya po mismo ang nagbabawas ng sarili niyang proseso. Yung mga bulaklak po na yan, yung una pong iitim dyan, kapag tinamaan po ng spray, yan po ay mahuhulog. At yun pong nagbubuong butil na mamuti na sinatawag natin na matanghito, iyan po yung mga tutuloy. Kasi ang kailangan lang po natin dito ay 3, 2, maswerte na po yung 4 kung merong mabubuo. Dahil yung kapasidad po ng puno ang masusunod dyan kung kaya po niya itong palusugin, kung kaya niyo po itong patuloyin hanggang sa pagiging ganap na bunga, mga ka-farm. Ayan, so ito, sharing of ideas, wala pong halong pagbibiro ito. At ito, dito na muna pare, ito muna makapalang bulaklak. Ayan, para makita ni boss. Ayan, so ayan. So ayaw ko po kasi na ang pinapakita lang natin ay lahat po ay maganda. So gusto po natin maging transparent tayo. Ano po ba yung napapatay na insekto ng atin pong ginamit na insecticide? Kaya pong patayin ng Pexalon ang mga hoppers. So kaya din po niyang makatulong na mapatay ang atin pong mga cutworms. At syempre, sa tulong po ng Deltamethrin, na isa rin pong malamig ngunit mabagsik sa uod, kaya po nilang patayin ang pinagsanab na pwersa. Yun pong ating mga uod na kulay green na pumuputol po sa mga tangkay ng atin pong mga bulaklak. At syempre, yun pong ating fungicide na Acanto. Siya po ay isang uri ng Picosystrobin na kaya niya pong i-prevent ang anthracnose, scab, and stem and rot. So sa mga critical stage po, makakatulong po siya dahil siya po ay isang uri ng systemic fungicide na galing pa po ng ibang bansa. At ito po ay merong magandang performance dito sa Asia. Bagamat hindi pa po masyadong kilala, ay nais ko pong ibahagi sa inyo na meron pong bagong fungicide na pwede nating maasahan, pwede nating masandalan sa panahon po ng atin pong pangangailangan. So kaya, mula po dito sa Zambales, kasama po si Boss Nomer Trinidad. Boss, anong masasabi mo sa area ng Ka-Farm TV? Napakalupit, napakaganda. So ang ganda dito sa area natin. So kung titignan natin, ito yung failure area dito sa part po ng Iba Zambales. So napakaganda at binigyan tayo ng opportunity para makapag-trial, lalong-lalo na yung sa Pexalon tsaka yung Acanto. So salamat Ka-Farm TV. Ayan, sir, salamat din po. Tulad nga po ng sabi ko, ayaw ko po na laging puro maganda ang inyong makikita. Kasi ang kailangan po natin ay maipakita ano ba yung kayang gawin ng ating produkto para maibalik sa dati yung kasalukuyang sitwasyon, mga ka-farm. At yun nga po, katulad ng sinabi ko sa inyo, ano man po ang maging resulta nito ay ibabahagi ko sa inyo hanggang sa dulo, mga ka-farm. So muli, God bless po, happy farming! Sana po magtulungan tayo para sa industriya ng pagmamanggang Pilipino. God bless po. I love you all. Please subscribe Ka-Farm TV for more informative videos. Mahal ko po kayong lahat. Manggerong Pilipino.